Magandang araw sa lahat. Of course, magandang walang inaantok sa atin. Habang napakainit ng panahon, bakit di natin pag-usapan ang kasagsagan ng init ng panahon ngayon? Tama-tama, summer ngayon, no? So, pag-usapan natin everything under the sun. Of course, dito naman uli sa walang kakupas-kupas. Dito lang yan sa Kwentuhan tayo. Ayan. Alam nyo, ngayong gantong summer at mainit ang panahon, usually ang mga tao kapag kaganyan, lumalabas ng bahay, kuya eh. Nako, at saan nagpupunta? Siyempre nagpupunta sila sa mga mall, yan. Gagala, may isa't kasama, barkada, pamilya. So, kapag ganito, mapapansin mo, kapag nag-i-enjoy ka sa mall, kuya, meron akong mga na-oobserbahan eh. Hindi lang sa isang mall eh. Marami na to actually. May kinalaman dito yung pag-uusapan natin, no? Napansin ko kasi, kuya, dumadami na yung tinatawag nilang basking. Basking? Ano ba yung basking na sa pagkakalam mo, ang kuya? alam ko yung basking, yung may mga prutas, tsaka ano eh. Basket yun. Basket ba Iba yun eh. Iba yun. Okay. Ang mga basking pare, kung talagang titignan natin, yan eh, hindi naman yan din na dito lang nangyayari. Kahit sa ibang bansa, mga nasa kalye, tumutugtog lang, yun talaga parang, parang bahala na si Batman dito. Pero pag tumugtog ka, at yung mga tao ay naengganyo, alam mo ba kung ano yung nagiging resulta noon? Ano nagiging Natutuwa sila, kunyari, gitara, nakabukas lang yung kanilang case. At may naglalaglag na biyaya. Ang alam ko sa ganyan, usually, minsan pwede ka din ata mag-request ng kanta or song. Pero hindi ata lahat ng nagbabasking is kumakanta. Hindi. Iba-ibang talent ata yan eh. At alam mo ba, speaking of basking, grabe nangyari ito sa Gateway, pare. Gateway, Cubao. Nabalitaan mo. Trending, may nag-trending doon. Sino yung nag-trending na yan? Sige, pati nga, meron ka ba video dyan? Ito nga kanina, habang nagpapahinga tayo, ito Brad, sax player. Tingnan mo, trending, ayan ang bira na wala pa yata Pero ito, iyan Panorin natin. Anong tinutugtog? Bakit nag-trend? Grabe, matanda na yun, pero tinutugtog 17, ha? Kaya nag-trend. Ako, kahit ako, hindi ako familiar doon sa 17 na group. Mabira kasi ang alam ko lang yung 18. SB 19. 19, ito Pero 17. 17, 18, 19. Pero kakaiba to, tignan mo, Ang daming nanonood, grabe. Kung makikita mo dito sa video, talagang ang nag-i-enjoy that time, yung mga puro kabataan. Siguro dahil nga sa tinutugtog niya na 17. 17. Makikita nila yan. Mapanood nila ngayon yan, Brad. Yan, sabay natin. So, bigay tayo ng reaction. Grabe. Nakakatuwa pa rito, even yung mga kabataan, nagtatalunan pa sila, no? Hindi. Halos lahat. Nakatutok yung video. Kaya nag-trending, Brad. Abay, gusto ba nila makita kung sino nag-trending na yan? Alam mo, kuya, masyado ko interesado sa taong to. Baka naman pwede natin makausap yan. Abay, pwede. Kilala mo ba yan kung sino yan? Kilala to. Hindi mo ba alam, pare? Nasa tabi natin. Ito ngayon yung nag-trending. Kuya, pakilala mo naman kung sino yung ating bisita ngayon. Bira. Alam mo, itong nag-trending na to, hindi iba sa akin to, Brad. Kasi matagal ng musician ito. At alam ko, balita ko, siguro kukwento niyo sa ating maraming karanasan niya, no? Pero galing to sa barko, mga ilang taon din. At alam kasi, ito Brad, bilas ko to Bilas mo pala to na-trending na to. Kaya nga imposibleng hindi natin, nagulat din ako, Brad. Abay, nung nakita ko pambira, bumabanat ang isang tatay at nakikinig yung mga sanggol. Grabe naman pagkakatanda ng pagkakaya. Hindi, Brad, sa comment, pag nakita mo, ang tawag tatay Ano ba namang parang, buti na lang, tatay lang. Di ba lamang tito o si kuya, di ba? Kaya siguro, di ba mas makikilala pa natin yung nag-trend ngayon. Pakilala mo naman yung pangalan ko. Kaya, let's welcome yung nag-trend sa Gateway, Jerry Pineda! Yun! Malakpakan naman natin. Sir Jerry, magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman. Kamusta po muna kayo? Mula nung
mula itong video na to na nag-trending, kamusta ba? Ano ba nangyari? Actually, hindi ako makapaniwala. Meron palang ganyan. Ano yung, Akala ko, basta tumutugtog lang ako doon, okay na eh. Pero gano'n niya na ba katagal ginagawa yung pagbabasking yung sa mall? Actually, magto 2 years na yata. 2 years pa lang. 2 years. Sa loob ng 2 years yung pagbabasking, ito po yung sumikat kayo ng usat. Oo, yan Ginumo yung kayo. pinakamatindi. Na First hindi ko time. na-expect, oo. Pwede ba dalhin mo kami doon sa sitwasyon na yun, kuya? Ano bang nangyari? Bakit bigla kayo Oo. nag-trending? Or ba't kayo bigla dinumog ng tao? Yung mga oras yun, ano ba Oo, nangyari? Actually, yung time na yan, medyo gusto ko na umuwi eh. 4 o'clock na eh. Okay. na, oo. Puntahan ako. Hapon. Tapos, may dumang dalawang dalagita doon sa akin na ano. Sabi niya, sir, tinutugtog niyo ba ito? Sabi ko, ano yan? Hindi ko maalala yung title. Sabi ko, i-type mo na lang dyan sa iPad. Tapos, Okay. dinuntungan ko na lang, hinahanap ko. Tapos sabi ko, okay, tutugtugin ko yan. So ngayon, di ito. Pero hindi mo alam yung song mismo, Hindi ko ah? alam yung song. Oo, kasi Sinasight 70. read ko. Oo, On the spot, ngayon? sinasight read ko siya. So nung ngayon, nagko-concentrate ako kasi sinasight read ko, tinatranspose ko pa. So siguro mga ilang segundo, pag ganun ko sa gilid ko, ayan na. Nagdadating ka Dami na. tao. Nagdadatingan na. So nung natugtog ko yung pangalawang song, ayun na, hanggang doon sa third floor na. So, ano ba yung ano yan? Ano ba yung yung tinugtog specific mo? na song na yun, Ano kuya? ba yung song na yan? Yung Adjunice Adjunice. ng ng 17, ng group 17. pang bagets talaga eh. Oo, pambira. Hindi nga rin ako masyado familiar, 70 na yun. First time ko nga siya, actually, yung tinutugtog ko nga siya, ina-analyze ko ba? Okay naman, maganda. Oh, kasi, Pero puti nakuha mo kagad, on the Yan, spot lang oo, yun, kuya. oo nga. Usually kasi, pag sinabi kasing ikaw ay session musician, yung kailangan kahit per sight mo, unang kita mo pa lang, kailangan tumunog ka na parang matagal mo nang tinutugtog. Yung character na Iba talaga pag veteranong musician talaga. Brad, Isang dinig lang, kuha mo na kagad ang chords. total, nandito na rin siya. Bakit natin? Baka pwedeng Pwede request tayo naman, dyan. konting Kasi, sample naman yan. Pare, kasi tayo mga 1917 tinanganak. Hindi natin maintindihan yung 70. Sige, sir, baka pwede maka-request kahit pwede. konti lang, sir. Subukan Oh, Nung, kahit nung konti lang nag-trending mo music nag-trend. na yan. Oh, yan, na Para marinig naman natin. makita nila, makita nila kung ano yung Yan. yung tunog na yun at musikang yun. 17. Hindi prefer Yan, si sir, oo. Ang title nito, Adjunice. Adjunice. Very nice. No, Very nice. Adjunice, very nice. No? Okay. Alam na mga bagets yan. alam na alam Yan, na sige. Mga tingnan natin. bagong panganak, alam na alam yan. Masusundan nila yan. Sige, mapakinggan muna natin. Tignan natin yung Adjunice na yan. Ano? Oh. Kumakanta din nanonood, Brad. Wow! Ang galing! Ayun pala yun, pambira. Medyo ganun yung tema niya. Ganon, pambira. Ganon lang? Pero sa pagtutugtog niyan, sir, gano'n na kayo katagal nagtutugtog ng ganyan? You mean na kailan ako Yes, kailan kayo nagsimula ng ganyan? Actually, grade 5 ako noon eh. Oh! That was sa probinsya pa noon. Ay, maganda yung ikwento niya, yung paano siya nagsimula ng ganyan. Sige, pakwento tayo, kuya, Oo. kung paano siya nagsimula na since nabanggit mo. Nung panahon na yun, sir, na nag-aaral ka magganyan, ako, bigla lang napatanaw ko sa isip ko, paano kayo nakahawak ng ganyan? Meron ba nagpahiram? Or Yan, oo. nakita Ano niyo bang- lang ba siya, nagustuhan niyo? Paano nag-start yan, sir? Actually, talaga hindi naman, wala akong idea kung ano ba yung saxophone, ano yung trumpet. Ang gusto ko lang talaga, makapagsuot ako ng uniform ng banda. Bakit, sir? Bakit Kasi yung sa answer amin, niyo? sa Ano yung probinsya, banda yan? Ano banda yan? sa amin sa probinsya, Oh. ang ganda ng uniform nung high school band eh. Parang kadete. Ano probinsya po ito, sir? Lokban, Quezon. Lokban, Quezon, okay. So, Okay. ang ganda, syempre pag bata ka, talagang pag nakita mo, amazed na amazed ka. Parang gusto ko magsuot niyan eh. Yun. Doon nagsimula.
Hanggang sa na-meet ng father ko yung uncle ko na saxophone player na nag-retire na. Yan, pinaturuan ako. So ano yan, pinahiram ka muna? Diretso, hindi ka muna humawak ng ibang instrument, diretso Siyempre, saxophone? yung basic muna, nag-note reading ako. Okay. Tapos nung dumating na yung times na kailangan na namin ng instrument, wala kaming, tsaka limited lang ang resources natin sa probinsya. So ang ginawa ng uncle ko, tsaka ng father ko, nag-rent sila ng saxophone sa isang musician din na Tagalokban. Yun. So, yun. Usually po ba, sir, yung mga ganitong klaseng saxophone, no? Siyempre marami po di nakakaalam. Nasa magkano po ba ang presyo ng mga ganyan, sir? Ngayon yung ganito, mura na lang to. Siguro nag-range to ng mga 25, 30. Oh. Pero before, iba. Mahal. Ano ba yan? Depende sa brand? Depende sa brand. Depende sa brand. Okay. Tapos meron pa yan parang, ano ba yan, may mga iba-ibang, may mga ibang shape eh. Iba-ibang size. Ang tawag natin dyan is soprano It is sax. Soprano, straight soprano. Straight Then yung soprano. mga, sorry sir, educate me yung mga malalaking ano po pinagkaiba no sa ganyan? Siyempre para ding ano yan, alam mo sa choir, merong soprano, Oo. tenor, alto, bass. Okay. So yung bass, mas malaki yung body niya. So the larger the body, the lower the sound. Yeah. So ito yung soprano, ito yung pinakamataas. Yan yung ginagamit ni Kenny G. Ito yung kay Kenny G type. Kenny G type. Yun. Okay. Ito yan. So ikaw, nung naiganyo ka, pinag-aralan mo ba yan? Oo, talagang ito yung inaral ko. Actually, nung high school, so nung nga, nag-start ako grade 5. So pagdating ko ng high school, ano na ako, marunong na ako. Full scholar na ako, wala na akong binabayaran na tuition. Full scholar dahil sa pagtutugtog. Dahil Okay. sa pagtugtog. Ano yan? Pumasok ka na doon sa bandang Sa yun? banda. Yun na nga. At natupad na yung pangarap mo. Yun na, nakapagsuot na ako. Ayun. Nakapagsuot na. Anong kulay ng uniform yun noon that time, sir? Hindi ko Pula. maalala, pero marami kami naging Iba-iba. uniform eh. Oo. Pinakagusto ko yung sa PMA, yung merong ano ng manok dito, yung may ganun. Ah. Oh, May parang May palibot. feathers, may ng manok feathers, dito. yan, Oo, yan. may mga ganun pa. Yun. Okay. Oo. Naabutan ko. So yun ang Nung nag-college ka, tinuloy mo rin yung pag-aaral na yan, di ba? nung nag-college ako, ito rin ang ginamit ko hanggang Para makapag-aral. kasi nung time na yon, orphan na kasi ako noon nag-college ako. Mm. So ano din, full scholar din ang ko Saan ito? Anong eskwela nito? sa UP, sa UP. Orphan, paanong orphan, sir? Sorry. Paanong orphan? Kasi namatay na yung father and mother ko eh. Maaga ako na ulila eh. So Mga ilang taon ho kayo nung nawala sila? pagka-graduate ko ng high school. So ganyan. Then, sino po nag-support sa inyo, sir? Actually, marami kasi kami magkakapatid eh. Ilan po ba kayo? Sa 10 lang kami. Ang konti, medyo yung- tamad yung magulang mo. Ako yung bunso. So, syempre, yung mga kapatid ko, may mga pamilya ng sarili, di ba? Oo. So, ako medyo huli. So, talagang walang fix na meron ka nito, may magbibigay sa'yo. Walang support. Ito magandang tanong natin sa kanya. Ano ang naibigay ng musika na nakahiligan mo? Ano ang naging nagdulot niyan sa buhay mo, Brad? Una-una, yun nga, nung natuto ko nito, yung na parang yung isa, madali akong maling sa mga friends, madali akong magkaroon ng kaibigan. Mas Dahil sa musika. Oo, Sa dahil dyan. pagtugtog, uy, tumutugtog ka pala. Nai-invite. So, yung mga nakikita ko, yung nami-meet ko ng mga friends ko, sila na din yung tumulong sa akin. Katulad noon, nung nakita nila ako na sa probinsya na actually, nag-stop muna ako ng pag-aaral pagkatapos ng high school eh. Kasi wala nga support eh. So nakita ako nung isang kaibigan ko, naging kaibigan ko, coach siya ng varsity swimming team sa UP. Oh. Sabi niya, nakita niya, uso pa sa amin nung harana. Nangaharana? Okay. Yes. Nag-substudy ako ng flute. So pag may harana, ini-invite nila ako. Nagpo-flute Ikaw ako. taga-harana. Nakita ako nung coach. Tapos? Sabi niya, bakit hindi ka mag-try out sa conservatory? Tulungan niya ako. Yun yung naging stepping stone ko. Kaya ako nakapunta sa university. Wow. Ay, Anong yung- university to, sir? Sorry. UP. Sa UP, Diliman. UP no? Diliman. Yan. So ano na mga narating ng musika mo sa buhay mo? Paano siya Paano umikot ang naging buhay mo sa journey? musika? Yes. Yung journey mo sa pagtugtog. Ito, nung nag-aaral ako, hanggang sa
magkapamilya ko, Mm-mm. ito na rin talaga yung talagang naging Binuhay source mo. namin. Oo. Hanggang sa nag-travel ako, nagbarko ako, ito talaga ang ano. Meron bang pagkakataon, sir, na pinaka-worst na nangyari sa'yo na dahil sa musika? Mm. Musika. Parang wala naman ako masyadong maalala Na-experience na negative experience. dahil sa Siguro kanya? yung mga ibang ano lang na yung tipong in-invite ka sa wedding, Oo. yung tipong ang layo-layo ng place, magko-commute ka, tapos pagkatapos ng wedding, bye-bye. Ganun lang. Wala man Oo, may lamang, ganun. wala man lamang pamasahe. O kaya, Ano o ba yan? yan, yung mga times. Oo. O kaya yung tipong 9 o'clock na, mag-uuwi na sila, ikaw hindi ka pa kumakain. Nakalimutan ka. Yun lang, ganun lang. Yun ang, alam mo, mga nababalitaan ko nga sa musika. Brad, yung binabahagi mo. Minsan, hindi sila nabibigyan ng importansya. Oo. At saka parang, hindi madali ang musika, Brad, ha? Kasi musikero din ako eh. Hindi madali. Pagkatapos, niimbitahin lang, parang baliwala. Parang napaka-baba ng tingin. Yun ang nag-entertain sa mga tao, yun ang nagpapaligaya sa mga tao, yung Siguro, mga musika. magandang panawagan na rin to sa mga kababayan natin na Oo. nagre-rent or yung mga kumukuha ng mga musician kagaya nila, sir. Sana naman during event, wag natin silang kalimutan. Lalo na sa pagkain man lang. Naku, Opo. wag natin silang gugutumin. Tsaka Parang wag- awa nyo na. At saka wag natin silang tipirin kasi alam nyo, hindi gumastos po sila at ang mahal-mahal po ng mga instrumento. Lalo na yung panahon ngayon, mataas pa yung mga bilihin na, pati mga gasolina. So, wag po natin babayaan ang ganitong klase ng mga musician at mga nang babasking. Hindi rin nyo, nadinig nyo ng buong buo ang tugtog. Siyempre naman, yung kapalit naman nun huwag nyo naman pabayaan yun. Sana bigay rin kayo ng buong buo. Hindi, barya-barya lang. Anyway, sir, balik tayo doon sa kwento mo na nabanggit mo kanina, sir, na nag-abroad ka. Bakit po? Kailan po ito? Marami kasi bago ako. Actually, nung nag-cruise ship ako, nag-join ako 2004 up to 2015. Ba't po kayo nag-cruise ship? Dahil po ba seaman kaya ang tinapos ninyo or ano? Actually, hindi naman seaman. Kaya lang, pag nasa cruise ship ka kasi, dire-diretso. Pero paano po kayo nakapasok sa cruise ship, sir? Ano na lang, by recommendation, yung mga friends ko na nasa barko. Dahil din ito sa Oo, dahil tugtog? din dito. Okay, sa pagtugtog. Kasi noon, pag ikaw kasi yung dito sa Manila, tumutugtog na rin ako sa mga hotels eh. Parang may circulation. Pag alam nila, si ano nandun sa Century Park, si ano yung nandito, alam nila yon. So pag kunwari nangailangan ka na, no, tawagan natin si Jerry, nandyan siya sa ano. Yun, doon ako nakuha. Pero alam mo, Brad, si Jerry, bago pa yung magbarko, may iba yung tinutugtugan. Ano And tinutugtog something na alam natin na ito ay merong dikit sa Diyos. Na siya ay naging member ng isang church organization na ang tawag sa kanya ay band leader. Tumutugtog yan sa mga praise and worship na isang hindi ko na babanggitin yung organization, pero isang malaking church organization, talaga na kilalang kilala. Sige, sir, no. pwede niyo bang makwento sa amin ano yung kwento behind that? Okay. Yung, ayun nga, may nag-invite sa amin, meron daw, may production, yung The Witness. The Witness, oo. Witness. Sabi ng musical director, kailangan ko ng saxophone player. Sabi, so kinukuha ko. Actually, nire-recommend ako nung kaibigan ko rin. Sabi niya na trombone player. So, pareho kami dalawa, nire-recommend ko rin siya. Trombone player naman to. Nire-recommend ko rin siya dun sa naghahanap. So, sa madali sabi, nakita kami doon. So, doon kami nagsimulang makakilala sa Panginoon dahil doon sa The Witness. Noon na tumugtog ka sa The Witness, so wala ka pang relationship sa Panginoon. Wala. Meron na parang hindi pa stable. Malalim. Oo. Medyo hindi ko pa, parang tinitimbang-timbang ko pa. Tapos hanggang sa nakita ko, yun, doon ako na naging sumasama-sama na ako, regular. Yun. Ano yung naramdaman yung changes sa buhay niyo, sir, mula nung nakilala niyo ang Panginoon that time? Una-una, iba ang tugtog sa Panginoon eh. Oo. Kaysa yung sa mga secular eh.
Paano pong iba, sir? Iba yung joy na nararamdaman mo. Okay. Ay, hindi katulad ng sa kumbaga parang ganito pag yung tatay mo, yung close mo tinutugtugan mo iba Ah, Kaysa yung tama. tumutugtog ka sa public yung sa customer. Di ba? Iba yan Pero pag yung mahal mo, o tatay mo, o kapatid mo, o asawa mo, iba yun. May relasyon kayo, iba ito. Masasabi mo ba, sir, na nagkaroon ka rin ng fulfillment sa ginagawa mo, especially nung nakakatugtog ka na sa hindi sa mga bars, hindi sa mga basking, pero sa church. Sa tingin mo ba isa sa pinakamalaking fulfillment na nangyari sa buhay mo yung nakatugtog ka sa banda ng mga patungkol sa Diyos? Iba rin kasi yun yung experience na yun Actually nung nag-ano ako sa nag-recital ako sa conservatory nga. Kasi naging anong nangyari nung time na yon, parang napilitan ako mag-recital. Kasi incomplete ako, mawawala yung scholarship ko. So parang konting oras na lang, parang months na lang Usually kasi ang preparation mahaba yan So talagang regular na ako nag-a-attend sa church. Talagang pinag-pray kong mabuti yan. Talagang inano ko sa Lord na samahan ako bago mag-practice, basta anything, pati yung pyesa. Naalala ko pa yung unang tinugtog ko I love you Lord. I love you, Lord. Yun ang una kong tinugtog. Tapos ang nakakatawa talaga dito, talagang si Lord talaga faithful. Alam mo kung bakit? Bakit? Dalawa kaming nag-recital nung time na yon. Isa celebrity na ngayon Nauna siya. Tapos andun yung sets of panel, yung mga head ng department sa Culture Music. So ganoon. Tapos ako, nalulungkot ako kasi alam mo kung bakit. Ako lang mag-isa, wala akong pamilya. Sila nandun yung mga friends, yung mga celebrity. Tapos ako lang, dala ko lang yung barong ko. Tapos yung misis ko, yung girlfriend ko pa yung misis ko noon. Siya, kami lang. Tapos konting friends, classmate, yun lang. Pero ang bawi lang, Lord, brother, iba. Paano? Paanong bawi? Lahat ng panel, glory to God, flat one lahat yung brother. Wow! Mga Bravo! mga 2 months lang mahigit. So mga, tumalo na tayo, no? So okay yun. Tapos, paano ka na-ship? Paano mo naisip na magbarko? Ano ang nag-push sa'yo? Okay, yung pagbabarko kasi, sabi nung yung mga nauna sa akin mga musician, sabi niya, kung gusto mong makasave, kung gusto mo na mas stable, mas maganda sa cruise ship. Kasi sa cruise ship, kunwari, sumakay ka ng 10 months, bakasyon ka ng 2 months, sakay ka ulit. After 2 months, vacation. So, ganun na yung routine mo. So, ilang buwan kayo sasakay muna, sir? Yan. Sorry. O, kunwari, 10 months, 10 months. bakasyon Okay. ako 2 months. Tuloy-tuloy. Sakay ulit ako. 10 months ulit. So mga ilang taong nangyari yan? So, 2004 to 2015, ilan yun? Sabi ganun. Pwede kayo natin tanongin to, kuya, kung naku-curious lang ako. Oo, sige. Ay, sorry. Walang problema yan. Yung mga ganyang panahon, sir, pwede ba namin malaman o pwede mo ba ibulong sa amin magkano ang bigayan Yeah. or magkano sweldo ng Oo, ganyan? kasi, para magtagal ka ng mga halos 20 oo. years. Oo. Asa magkano, sir? Kahit average lang, sir. Actually, hindi bababa ng 2,000 USD. $2,000? I mean, ano yan? Monthly. Monthly. So, magkano sa peso yun, kuya? Hindi. Kung noon, 100,000 yun sa 50. Oo. Sa 50. Yung panahon niya yun Tatay. minsan umabot na nga ng 60. Grabe pala So, yun, kuya. medyo ganun yung Every ano. month. Tapos, siyempre, wala kang mabayaran sa wala. pati pagkain. Oo, malaki Kasi libre na. naman lahat sa pag nasa cruise ship ka. Pero ito magandang tanong, Brad Oo. Bakit tumigil ka? Ito, tumigil. Bakit tumigil ka? Maganda naman ang Oo, kitaan. kasi kung 10 months ang kontrata mo, Tapos 2 months ang bakasyon. Hindi, kung 10 months yan, every month is magkano? 100,000. Okay, net. So, close to Net. 1M isang saka yan. Isang Oo more or naman, less. eksakto. 1M. 10 months, 1M. Sir, bakit niyo binitawan, sir? Kasi pag medyo nagbabago ng panahon, tapos medyo nagkakaedad ka na, so na-realize ko na yung time sa family. Ah. Kasi nung 2015,
2015, ano na kami, nag-silver kami ng misis ko eh. Okay. So na-realize ko, silver kami. Ilang taon kami nagsama. Oo nga. Yan, ito na ha. So yun yung kwento. 2 months lang ako nagbabakasyon. Oo. Diba? Sabi ko parang hindi fair. Parang hindi naman sulit. Oo. Parang hindi sabi ko. Pag isipin mo, kumikita ka nga, pero medyo... Malayo ka naman. Oo, yung sa masyado ka relationship matagal, medyo... Tapos na ano ko, diba? Inaaral naman natin yung Bible. Oo. Parang time is short. Sabi ko parang hindi So after nun, sumakay ulit ako. Masakay ulit ako ng ibang cruise line. okay. Ito naman, European. So, nung mag-aasawa na yung eldest son ko, 2000, bago mag-start ng pandemic, ano bang year yun? 19. 2019. Yeah, 19. 2019, 2020. Kasi 2020 ang pandemic Nag-disembark ako sa Peru, tapos sabi ko, hindi muna ako sasakay kasi kakasalan yung anak ko. Okay. Tapos, nag-start na yung pandemic. Nag-start na yung pandemic. Medyo parang nawala na sa senaryo Yung cruise. ship. Oo, syempre, laylo muna. Tapos tayo, mahilig akong magluto-luto. Sabi ng wife ko, magtayo kaya tayo ng parang maliit na Restaurant. Oo. Sabi ko, okay din yun. Para tutugtog-tugtog ako. Oo. Yun nga, doon sa pesto ni Edwin, doon sa amin. Ganyan, tumutugtog ako. So bago mag-start yun, bago mag-operational, may tumawag na naman sa akin na gustong bumiyahe. Sasakay ka. Okay. Sabi ko, parang wrong timing Oo. Talagang, although maganda yung offer, sabi ko parang hindi. So, iris na naman. So, doon, nakatapos ng ilang taon. Tapos nag-transfer kami sa ibang lugar, mas malaki. So, ito, kinukonstruct na naman. Siguro nakakaisang linggo na, lilipat na kami. Meron na namang offer. Sabi ko, Hindi siya tinatantanan ng opera. parang Okay. sabi ko, parang hindi na, to. Oo. Diba? Sa Diyos naman, alam naman natin, wala aksidente, di ba? Oo. Sabi ko, sige. Parang inano ko na. Ano yung pinaka-Brad na ultimatum? Bakit ganun na yung pananaw mo? Ito ba yung may kinalaman sa pagkaalam mo, yung pagkaunawa mo na mas importante sa iyo yung pamilya kaysa yung bumiyahe ka? Oo, yun din ang nag-hold sa akin Sabi ko nga na maiksi lang ang buhay. Siba nga sabi, 70 or 80 if we have the strength, di ba? Oo. Aba, 61 na nga ako nung last di ba? Sabi ko ba, hindi na wise. Ano to, kaka-61 mo, birthday mo ngayon, di ba? Nung Thursday. Kahapon. Kahapon. Belated, Kahapon. sir. Belated. Oo, belated. 61. So, yun, Okay. birthday, So, naisip ko, sabi ko parang hindi na, Saka alam naman natin sabi nga, kahit anong yaman mo, anong nakuha mo, lahat ng na-acquire mo, o ano man nakuha mo, di ba? Hindi mo naman madadala di ba? Magandang pananaw yan, ha? So yun, mapalad din ako. Ang isa rin blessing sa akin, ang nakakatuwa, siyempre, sa Diyos naman walang Ah. aksidente. Tama. Yung pinuntahan ko na barko, merong Bible study. Wow. Kaya sigurong At bago matapos yung 2015, di ba? 2004, 2015, nag-GLC pa ako Sa loob ng barko. sa loob ng barko. Ayun. So, merong ibig sabihin pag-aaral, talagang, tungkol sa Biblia. Dahil sa musika mo, ginamit ka ng Panginoon dahil sa isang misyon. Oo. Kaya nakita ko rin din yung kamay ng Lord na although hindi naman ako perfecto, sumasablay, pero nakita ko na, tapos yun nga, nagpalit ako ng cruise ship noong 2016 hanggang sa 19, meron na mga Bible study. So, hindi siya talaga, Brad, tinatantanan ng Diyos. So talagang yun nga yung naging tulong. Tsaka yung time din na naka-decide ako na gano'n. Pero maiba lang ako, ang hirap ang hirap bumitaw Saan, sir? sa cruise ship. Kasi lalo na pag yung numinipis na yung wallet mo. Oo. Talagang mapapaisip ka talaga kung dapat ba ganun talaga bitawan. Oo. Parang gusto mo nang, wag lang may tumawag bukas, parang gusto mo nang umalis Oo. So, yun ang ganun. Yun, pag nararamdaman mo na yun, parang numinipis. Ano yung ginagawa mo? Ano yung nasa isip mo? Paano mo napapagtagumpayan yung temptation na yan na gusto mong bumalik sa barko?
Kasi nga yung ano ko nga ano doon, yung matimbang doon, yung family, isa rin yan yung family, di ba? Sabi nga, paano kung malapit ka, tapos wala na, yung family mo yung una mong ministry, di ba? Tama. So, parang, yung trabaho naman, andyan lang yan di ba? So, nung hanggang sa, eto yun nga, nag-ano na ako, naglaylo na, hanggang sa nawala na yung desire. Nawala na. Siguro kung babiyahe man, 1 week, 2 weeks, pero kasama na yung Misis mo, tama. So, parang gano'n naiba na yun. Tinulungan talaga ako ng Diyos, nakikita ko sa sa yung pinagdaanan ko, nakita ko na Tsaka yung pagdi-decide. By the way, yung yung nagtayo kami ng tindahan, yung may nabanggit ka na busking di ba? Actually, yung ayoko ng busking Bakit, sir? First of all, alam mo yung misconception natin mga Pilipino, pag sinabing busking, para ka namamalimos Okay. So, sige nga, sir. I-correct mo nga kami dyan, sir. Ano ba magandang So, talagang tao sa inyo? ayaw ko niyan. Tapos, naisip ko pa noon, sabi ko, ako, ano lang iisipin ng pamilya ko, ng classmate ko sa university. Paano nangyari kay Jerry? Professional, nagbabasking? Meron ganun? So, yun. So, hindi ko agad hindi ko hindi ko masyado siya maintindihan. Hanggang sa one time, kakilala nung misis ko yung mga PR doon sa SM Masinag. So nagkaroon sila, kung gusto mo raw, pwede. Hindi pa rin ma-convince. Hanggang sa minapanood akong movie, sa YouTube, merong vlogger doon na may piniture siya na violinist. Okay. Sabi nung vlogger, sabi niya, alam niyo ba kung kung magkano lang in-earn niya? It's only 30 euro. Medyong bandang Europe, sabi niya. 30 euro doon sa may subway. Pero hindi alam ng karamihan ng tao na dumadaan, he is a concert violinist. Wow. Bukas, alam niyo ba kung magkano rate niyan? Magkano? Siyempre, hindi natin alam. Concert violinist yun. Parang 100,000 na yun kung professional. Ano daw reason base doon sa napanood niyo? Anong reason ba't niya ginagawa yan? Ang pagkaano ko dito, parang anong meron ka, kunwari may talent ka. Oo. Nasa iyo lang yung talent mo. Let's say, ako yung pinakamagaling na saxophonist. Nasa bahay lang ako. Tama. Ano yung talent mo doon? Anong tawag doon? Ibig sabihin, parang you want to share your talent to the public. Gusto mo Kahit na i-share. ganun lang yung galing ganda nun Oo. Ngayon ko lang din napagtanto yun So, imagine sa dami ng mga nakikita natin ganyan, minsan pala hindi yan dahil sa gusto lang nilang kumita kasi maliit nga naman pwede kitain dyan. Yes. Pero yung meaningful niyan is yung pag-share mo ng talent mo sa ibang tao. Napakaganda, sir. So, Kaya nga, Brad, ito, bago mo ituloy, sir, no? Ang nakita ko dito, kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi mo muna iniintindi kung ano yung Walang katapat na makukuha mo. halaga. Yes. Walang katapat na halaga. Ang dami mo napapaligaya kasi gusto mo yung ginagawa mo. Lalo na ang pagkaalam niya, ito ibigay ng Panginoon. So, sa nangyayari sa kanya, marami siyang napapasaya at gusto pa niya mapaluguran ng Panginoong Diyos sa ginagawa niya kasi hindi siya naging madamot. Yun yung pinaka... So ngayon, sir, sa ngayon, habang ginagawa mo siya mula sa puso. Hindi Actually, dahil... yung time na yun, nag-viral, ang ganda ng ko nun devotion. Wow! Ano Pwede mo ba devotion? i-share mo yung devotion na yan? Yung devotion ko doon, sabi ko, Lord, itong talent na ito, binigay mo, parang, ganito na lang ba? Ano ba yung masishare ko sa gusto kong makita yung kahit pa paano na yung may epekto ba? May Parang epekto. ganun. May impact dapat sa tao. May dating ba? May pakinabang ba yung So yun nga, biglang gumano na wala kalabag. Sabi ko ba, hindi ko nagawa yun. Hindi ko na, di ba? No, meron din ako naririnig na napapakinggan nila din na tumutugtog siya ng gospel song Kaya may mga bulungan na pagka tumutugtog ng gospel song, medyo parang napapahinto nila, tinatapos na lang muna nila. Bago nila siguro i-request yung mga song. Yun yung maganda ron, Brad. Galing. Mabalikan ko lang yung kwento mo kanina, Kuya. Ibig sabihin pala, mula doon sa movie na napanood mo, yun ang nagbigay sa'yo Yung nakatulong sa akin yun. na mag-decide na gawin siya. Na lumabas dun sa shell ko. Oo.
Bahala kayo kung anong sabihin nyo, bahala kayo. Basta gusto ko mo. Tumugtog lang. Sabihin nyo kung cheap ako o Oo. bumaba yung, okay lang. Basta ito, share ko. Sige. Para to sa Panginoon. Tama. Alam mo, mas marami pang may kakwento sa atin si Jerry, no? Ang tawag nga sa kanya, maestro eh. Alam, talagang kulang na tayo sa oras. Pero ganito gawin natin. Saan ka ba mga tumutugtog ngayon para dun sa mga nanonood, masubaybayan ka? Pwede mapuntahan at Oo, mapanood, mapuntahan ka. Okay, every Monday sa World Kitchen, Tuesday, 6 to 9. 6 to 9 p.m. Gateway Okay. 2, Gateway 2 yun. Gateway 2. And Okay. then Tuesday, nasa SM Masinag naman ako SM Masinag, na around 1 to 4. 1 to 4 p.m. to 4 Basking, PM. basking yan. Basking yan. Basking, Basking okay. Okay. And then Thursday, wala ako niyan. Saturday, nasa Gateway din ako ng One. lunchtime, 1 to 4. basking din yan. Basking yan. Basking. Okay, basking Okay. yan. Okay. Tapos diretso ako ng Lilac sa Fresco Restaurant. Nandun ako ng 6 to 10. Ng Saturday. Oo. Saturday. Brad, sabihin mo rin kung saan ka tumutugtog ng Friday, ng gabi. Mamaya na yung Friday. Yung Sunday, Sunday. Oh. nasa Gateway din ako na ng 1 to 3:30. Tapos, basking din yon. Basking din. Tapos, pupunta ako ng Henny Lopez meron ako dong set ng 5 to 8. Tapos, tatakbo ko ng Riser Lounge sa Marikina ng 9 to 11. Wow! Grabing schedule yan. At itong pinaka-importante sa akin lahat, Yan. sumasama ang loob ko, pag hindi kami naka-attend, Friday, syempre, sa gun store. Yeah! Kapag ka Friday, samahan nyo kami rito sa Gun Store. Gun Store. Nakikita nyo ng live si Sir tumutugtog. Okay, ganito Brad, bago tayo magpaalam. Ano ang most requested Ano ang lagi nire-request sa'yo? nire-request sa'yo? Pinaka nire-request lagi. Ah, Pinaka-common. pag nakita na kasing sax, number 1, Kenny G. Kenny G. Okay, sige sir, bago tayo matapos, pwede bang isang chorus lang? ng Isang Kenny G? chorus ng Kenny G. Ano bang chorus? Sample. Anong Wag mo chorus nang yung lagyan pwede ng mong banatan Ano, dyan? minus 1? Oo. Acapella. Kapela, Okay, sige, kapela. go. Sarap matulog Kita mo, Brad, ha? Habang tumutugtog siya, makikita mo na napakagandang hagod. Di ba? Yun! Palakpakan naman natin. Galing. Okay, paano ba yan? Talagang ganito talaga. Kaya nga Sir Jerry, muli maraming Maraming salamat salamat. sa pagsama sa amin. At ganoon din sa aming mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong pagsama. Of course! Oo. Salamat. Unang-una, gusto natin pasalamatan ng ating Speed Grips Pilipinas. Yan, pag kailangan nyo ng liquid choke, kapag kayo pumuputok, Yes. yan. Then, Ang ating Julian and Jorel. Yan. Julian and Jorel. Diffuser. Pag kailangan nyo po ng mga diffuser sa bahay, yan, napakabango po nito. Oo nga. Ngayon, oh, amoy na amoy agad. Yan. Sir, wag mo kakalimutan yung Miyata. Wala tayong mailatag dito, pero yung Miyata, nandito lang din sa BGC, Miyata Medical Aesthetic Center. Ang saya dito, ang sarap mag-facial, maraming pwedeng gawin pagpapaganda ng inyong katawan. Ano po? Okay. And then, ano pa? At lastly, syempre, kung saan tayo nandoon ngayon, dito lang yan sa The Gun Store, kung saan located sa 30th Avenue, corner 9th Street. 30th Street, corner 9th Street, BGC. BGC. At Taguig. isa pa i-promote natin, meron po kaming every Friday ng 7 to up na kung gusto nyo 7 talaga. PM. Oo, 7 Onwards. p.m. Onward, ano? If you want to join us, worshiping the Lord, fellowshipping, at kung hindi pa kayo kumakain, libre dinner dito. Kaya we are inviting all of you to join us every Friday, 7 p.m. onwards. Okay? Okay. Ano ba? That's it. Okay, that's it. Maraming salamat. Muli po, samahan nyo kami sa susunod na kwentuhan tayo kung saan ang bawat buhay ay may kwento at ang bawat kwento ay tunay. Dito Yeah. lamang po yan sa Kwentuhan Tayo! Thank you very much. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Yes! Woo!